Ang babae mula sa probinsya na nag-asawa sa Maynila, ang misteryo sa kahon ng pandesal. Maligayang pagdating sa aming channel ang ganda at sigla sa gintong panahon, 20 taon, isang napakahabang panahon, katumbas na ng buong kabataan ng isang tao. 20 Pasko na ang lumipas, sanay na ako sa malamig na simoy ng hangin tuwing Burr months. Sa Maynila, sanay na sa kumukutitap na mga ilaw pamasko at sa parol na nakasabit sa aming sala. Sanay na sa abalang paghahanda para sa Noche Buena ng pamilya ng aking asawa. Ako si Lorna, isang babaeng isinilang at lumaki sa Leyte, isang probinsyang payapa at sagana sa kalikasan. Sa amin ang Pasko ay ang panahon ng mga naglalakihang Belen sa plaza at ng matatamis na putubumbong at bibingka sa labas ng simbahan pagkatapos ng simbang gabi. Panahon kung kailan ramdam na ramdam ang pagmamahalan at pagtutulungan ng bawat kapitbahay. 20 taon bilang isang manugang sanay na ako sa aking papel bilang panganay na manugang bilang asawa ni Antonio at bilang ina ng dalawa naming anak, isang lalaki at isang babae. Ngunit kailanman ay hindi nawala ang pangungulila ko sa aking sinilangan, sa aking mga magulang na tumatanda na at araw-araw na naghihintay sa aking pagbabalik. Ngayong taon, malalaki na ang mga anak ko. Ang panganay kong lalaki ay nasa ika2 taon na sa kolehiyo at ang bunsong babae ko ay nasa grade 10 na. Tila nabawasan na ng kaunti ang mga pasanin sa aking balikat. Ang panaderya ng pamilya ng aking asawa na kaming mag-asawa, ang personal na namamahala, ay matatag na rin ang takbo. At mayroon na ring mga nakababatang kapatid si Antonio na tumutulong. Habang pinagmamasdan ko ang mga truck na puno ng aming mga produkto na paalis para i-deliver sa iba't ibang lugar bilang paghahanda sa Pasko, isang hindi maipaliwanag na lungkot ang bumabalot sa aking puso. Ang mga tao ay nagmamadaling umuwi sa kanilang mga pamilya habang ang tahanan ko naman ay napakalayo. Isang gabi, pagkatapos naming maghapunan, habang ang buong pamilya ay nagkukwentuhan sa sala sa harap ng mainit na tsokolate, si Antonio at ang kanyang mga kapatid ay abala sa pagpaplano ng delivery schedule. Ang biyenan kong babae, si Aling Lita, ay tahimik na nakaupo sa isang tabi, pinaglalaruan ang isang pamaypay kahit na malamig ang panahon. Siya ay isang tunay na taga-Maynila, isang babaeng matipid magsalita, ngunit lahat ng bagay sa bahay ay nasa kanyang kontrol at kaayusan. Sa loob ng 20 taon, ang pakikitungo niya sa akin ay hindi masasabing malapit, ngunit hindi rin naman niya ako pinagsalitaan ng masama. Lahat ay nasa tamang sukat at ayos tulad mismo ng kanyang pagkatao. Tiningnan ko ang aking biyenan. Pagkatapos ay ang aking asawa bago ako nakabuo ng sapat na lakas ng loob para magsalita. Bahagyang nanginginig ang aking boses taliwas sa karaniwan kong pagiging desidido kapag nag-uutos sa aming mga tauhan sa panaderya. Nanay, Antonio, ngayong taon po mayroon sana akong isang hiling. Biglang tumahimik ang buong sala. Lahat ng mga mata ay napako sa akin. Nagtatakang tumingin si Antonio sa akin. Marahil ay alam na niya kung ano ang sasabihin ko. Siya ang pinaka nakakaunawa sa matagal ko nang dinadalang pangungulila. Gusto, gusto ko po sanang humingi ng pahintulot kay nanay at sayo, Antonio, na payagan ninyo akong umuwi sa Leyte para doon magpasko. Pagkasabi ko niyon, tila bumigat ang hangin sa paligid. Tumingala si Aling Lita at ang kanyang malalalim na mga mata ay tumitig ng diretso sa akin. Ang mga matang iyon ay hindi galit, hindi rin nagulat, kundi may isang katahimikang mahirap basahin. 20 taon na po, Nay. Hindi ko pa po nakakasama ang aking mga magulang sa Pasko. Matatanda na po sila at mahihina na. Natatakot po ako. Natatakot po ako na baka wala na akong gaanong panahon. Nabasag ang aking boses at kusanang tumulo ang aking mga luha. 20 taon kong sinikil ang mga salitang ito, ang damdaming ito. Tuwing sasapit ang Kapaskuhan at naririnig ko ang mga awiting pamasko, kumikirot ang aking puso. Naaalala ko ang amoy ng suman na niluluto ni Inay, ang ilog sa harap ng aming bahay, at ang anyo ni Itay na nakaupo sa balkonahe nag-aabang sa pag-uwi ng kanyang anak. Agad na hinawakan ni Antonio ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay isang tahimik na pag-alo.
Humarap siya sa kanyang ina. Nay, matagal na pong hindi nakakauwi si Lorna. Baka po naman ngayong taon ay payagan na natin siyang dalawin sina lolo at lola. Ang mga trabaho po dito, kami na ng mga kapatid ko ang bahala. Nanatiling tahimik si Aling Lita. Ibinaba niya ang pamaypay sa mesa at dahan-dahang tumayo. Pag-iisipan ko, asikasuhin niyo na lang ang mga trabaho ninyo. Pagkasabi niyon, dumiretso siya sa kanyang silid at iniwan kami sa isang nakakabinging katahimikan. Tiningnan ko si Antonio, puno ng pag-aalala ang aking puso. Ano ang ibig sabihin ni nanay, pumayag ba siya o hindi? Sa loob ng 20 taon sa tuwing magpapaalam ako, palagi siyang may dahilan para tumanggi. Kesyo, maliliit pa ang mga bata, kesyo abala sa trabaho, kesyo walang mag-aasikaso ng mga handa at bisita. Ang mga dahilan niya ay laging may katwiran, kaya hindi ako makatutol at wala akong magawa, kundi isantabi ang aking pangungulila. Ngunit ngayong taon, hindi ko na talaga kayang maghintay pa. Ang huling tawag ng aking ina noong 1 linggo ay patuloy na bumabagabag sa akin. Sabi niya, "Lorna anak, sobrang hina na ng tatay mo. Palagi na lang siyang nakaupo sa may pinto at nag-aabang. Ang tanging hiling daw niya ay makita ka bago siya pumikit." Sa mga sumunod na araw, naging kakaiba ang pakiramdam sa bahay. Si Aling Lita ay kumikilos na parang walang nangyari. Naguutos pa rin siya sa mga gawaing bahay, pumupunta sa panaderya para tingnan ang produksyon. Ngunit ni isang salita ay wala siyang binanggit tungkol sa hiling ko. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang direktang pagtanggi. Para itong isang malaking bato na nakadagan sa aking isipan na nagiging sanhi ng hindi ko pagkain ng maayos at hindi pagkatulog ng mahimbing. Sa tuwing nagkakasalubong kami, sinusubukan kong humanap ng anumang senyales sa kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita ko ay ang dati niyang kalmadong anyo. Hindi na rin mapakali si Antonio. Gabi-gabi, sinusubukan niyang kausapin ang ina. "Nay, baka po pwede niyo nang payagan si Lorna. Mahirap na pong kumuha ng tiket ng bus ngayong Pasko, kailangang magpabook na." O kaya naman, napapansin ko po si Lorna palagi na lang tulala. Siguro po ay sabik na talaga siyang umuwi. Ang tanging isinasagot ni Aling Lita ay mga maiikling salita tulad ng "alam ko" o "titingnan ko." Ang paghihintay ay unti-unti akong pinapagod. Alam ko na sa isang tradisyonal na pamilyang tulad ng sa amin, ang pag-uwi ng panganay na manugang sa probinsya nito para magpasko ay isang malaking bagay, halos imposible. Ang Pasko ang pinakamahalagang panahon sa buong taon, kung kailan dapat ay magkakasama ang buong angkan sa panig ng lalaki para sa mga selebrasyon. Naiintindihan ko ang mga tradisyong iyon, at sa loob ng 20 taon ay ginampanan ko ng buong puso ang aking tungkulin. Ngunit ang tungkulin ko bilang isang anak ni minsan ay hindi ko nagawa. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos ng hapunan, tinawag ako ni Aling Lita sa kanyang silid. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Ito na, ang araw ng paghatol. Simple lang ang ayos ng kwarto ng biyenan ko. Lahat ay malinis at maayos, halos walang ni isang alikabok. Nakaupo siya sa isang lumang silyang kahoy at sinenyasan akong maupo sa kaharap na upuan. "Lorna, 20 taon ka na sa poder namin, di ba?" Dahan-dahan niyang sinimulan ang usapan. "Opo, nanay, 20 taon na po," pabulong kong sagot. "Sa loob ng 20 taon, naging mabuti kang manugang. Inalagaan mo ang bahay, ang mga anak mo, at tinulungan mo si Antonio at ang mga kapatid niya sa negosyo. Lahat yan ay nakikita ko." Yumuko ako, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga papuring ito ay hindi nakapagpasaya sa akin. Bagkus, lalo pa akong nakaramdam ng bigat. Pero alam mo rin naman, Lorna, na tayo ang panganay sa pamilya. Ang mga tradisyon at paghahanda tuwing Pasko ay napakahalaga. Matanda na ako, hindi ko na kayang asikasuhin lahat. Ang mga tiyo at tiya mo naman ay may sarili ring mga pamilya. Lahat ng gawain sa'yo na nakasalalay, nanlumo ang puso ko. Ito na naman ang mga pamilyar na dahilan. Alam kong hindi ako maaaring tumutol. Alam ko po, Nay, pero ang mga magulang ko po. Itinaas ni Aling Lita ang kanyang kamay para pigilan ako.
Naiintindihan ko. Lahat tayo ay may mga magulang, hindi naman ako manhid. Pero naisip mo ba ang biyahe? Kung naguguluhan kong tanong. Gaano kalayo ang probinsya mo mula rito? Ilang araw ang biyahe sa bus. Kapag Pasko siksikan ang mga tao, maraming magnanakaw at magastos pa. Kapag umalis ka, sino ang may iwan dito para mag-asikaso sa panaderya? Alam mo namang Disyembre ang pinakaabalang buwan. Kaya bang mag-isa ni Antonio at ng mga kapatid niya? Bawat tanong niya ay tila maliliit na patalim na unti-unting pumapatay sa aking pag-asa. Lahat ng sinabi niya ay tama. Ngunit dahil ba sa mga katwirang iyon, kailangan kong tanggapin na hindi ko na makikita ang aking mga magulang. Isang linggo lang po sana, Nay. Sasakay po ako ng night bus para pagdating ng umaga nandoon na ako. Maglalagi lang po ako ng ilang araw para sa Pasko at babalik din po ako agad. Ang mga trabaho po sisikapin kong ayusin bago ako umalis. Pati mga pamasko at regalo para sa mga kamag-anak sa magkabilang panig na ihanda ko na rin po. Sinubukan kong ipaliwanag ang aking plano sa pinakamakatwirang paraan. Bumuntong hininga si Aling Lita. Masyadong simple ang tingin mo sa mga bagay-bagay. Paano ang pera? Hindi ka pwedeng umuwi na walang dala. Regalo para sa mga magulang mo sa kapatid mo sa mga kamag-anak at kapitbahay. Kapag nakita kanila, sasabihin, ang anak ning nag-asawa sa Maynila, 20 taon, nang nawala umuwi ng Pasko na walang dala. Kung hindi mo man iingatan ang sarili mong karangalan, dapat mong isipin ang karangalan ng pamilya ng asawa mo. Opo, nakapag-ipon naman po ako ng kaunti, Nay. Hindi ko po hahayaang mapahiya ang pamilya natin. Mabilis kong sagot. Tiningnan niya kung ako mula ulo hanggang paa. Sige na nga, kung talagang buo na ang desisyon mo, hindi na kita pipigilan. Hindi ako makapaniwala sa akal nga. Sa aking narinig, tumingala ako at tinitigan siya. Talaga po na'y pinapayagan niyo na po ako. Oo, umuwi ka na. Pero tandaan mo kailangang maging maayos ang lahat. Huwag mong hayaang magkaroon ng tsismis ang mga tao. Ang tono niya ay kalmado pa rin, walang bahid ng emosyon. Sa sobrang tuwa, halos maiyak na ako. Nagpasalamat ako ng paulit-ulit at nangako ng kung ano-ano. Hindi ko inakala na sa pagkakataong ito, ganito kadali siyang papayag. Ang labis na kagalakan ay nagpabulag sa akin sa komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha at hindi ko napansin na ang pinakamahirap na pag-uusap ay parating pa lamang. Ang tanging alam ko lang ay pagkatapos ng 20 taon sa wakas, makakauwi na ako. Matapos akong payagan ng aking biyenan, tila nagkaroon ng bagong liwanag ang aking buhay. Ang mga alalahanin ay napalitan ng kagalakan at pananabik. Tuwing umaga, ang una kong naiisip ay hindi na ang mga order at papeles sa panaderya, kundi ang imahe ng aking probinsya at ng aking mga magulang. Nagtatrabaho ako ng may kakaibang sigla, tinatapos lahat ng gawain ng mabilis para magkaroon ng mas maraming oras sa paghahanda para sa pinakamahalagang biyahe ng buhay ko. Ang una kong ginawa ay gumawa ng mahabang listahan ng mga bibilhin. 20 taon akong hindi nakauwi. Gusto kong dalhin ang buong Maynila para sa aking pamilya. Gusto kong punan ang lahat ng pagkukulang ko bilang isang anak na napalayo. Isang weekend, isinama ko si Antonio. Nakangiti siyang pinapanood ang aking pagiging abala, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Dahan-dahan lang sa pamimili, baka hindi mo mabitbit lahat pauwi. Tumawa ako at iwinagayway ang aking kamay. Kahit gaano kabigat kakayanin ko. 20 taon na ito, di ba? Kailangang makita ni na itay at inay at ng mga kamag-anak natin na hindi mo ako pinababayaan. Dinala ko siya sa Quiapo at Binondo, kung saan mabibili ang mga sikat na pasalubong ng Maynila. Bumili ako ng ilang kahon ng hopya at polvoron, mga pagkaing kailanman ay bihira sa aming probinsya. Pagkatapos, pumili ako ng ilang pakete ng dekalidad na kape mula sa Batangas. Sabi nila, mabuti raw ito para sa mga matatanda. Mahilig si Itay sa kape, kaya tiyak na matutuwa siya. Maingat din akong bumili ng mga espesyal na ensaymada
at iba pang kakanin na tatak Maynila para ipamigay sa mga kamag-anak. Bawat pinili ko ay maganda ang pagkabalot sa mga makukulay na kahon. Sumunod, dinala ko si Antonio sa isang malaking mall. Gusto kong ibili ng magagandang damit sina Itay at Inay para isuot sa Pasko. Pinili ko para kay Inay ang isang magandang bestida na kulay maroon simple pero elegante. Naalala ko si Inay ay sanay lang magsuot ng duster. Tiyak na mag-iiba ang itsura niya kapag isinuot niya ito. Para naman kay Itay, isang polo shirt na kulay abo na gawa sa magaan at preskong tela na bagay sa klima sa probinsya. Naniniwala akong magiging komportable siya rito kapag namasko sa mga kamag-anak. Para sa kapatid kong si Ruben, na ngayon ay may sarili ng pamilya, pinili ko ang isang eleganteng relo. Sana ay magustuhan niya. Para sa kanyang asawa at dalawang anak, pumili rin ako ng angkop na mga regalo mula sa isang set ng pabango hanggang sa mga magagandang damit pambata. Gusto kong maramdaman ng lahat sa pamilya ang aking pag-aalaga. Sa huli, dinala ko si Antonio sa isang malaking alaheriya. Ito ang pinakamahalagang regalo na gusto kong ibigay kay Inay. Matagal na akong nag-iipon ng sarili kong pera para sa araw na ito. Pumili ako ng isang pares na gintong hikaw simpleng disenyo, ngunit pino ang pagkakagawa. Naalala ko pa noong ikakasal ako, tinanggal ni Inay ang kaisa-isang pares ng hikaw niya para ibigay sa akin. Ngayon, gusto kong suklian iyon ng isang mas makabuluhang regalo. Habang pinagmamasdan ko ang mga regalo na nakalatag sa aming kama, na puno ng kaligayahan ang aking puso. Pakiramdam ko hindi lang material na bagay ang dala ko, kundi ang buong puso ko, ang aking pagmamahal at ang karangalan ng 20 taong pagiging manugang sa malayong lugar. Gusto kong malaman ng lahat sa amin na kahit malayo ang narating ng dating Lorna, maayos ang kanyang buhay, minamahal ng kanyang biyenan at hindi naghihirap. Paminsan-minsan dumaraan si Aling Lita sa aming kwarto at sumusulyap sa mga regalo ko. Wala siyang sinasabi, tahimik lang siyang nagpapatuloy sa paglakad. Noong mga sandaling iyon, inisip ko lang na wala siyang komento, ibig sabihin ay lubos na siyang sumasang-ayon. Hindi ko alam na sa likod ng kanyang katahimikan ay may paparating na malaking unos. Patuloy akong nalunod sa saya ng pamimili at sa mga pangarap ng aming muling pagkikita. Walang kamalay-malay na ang pinakamalaking pagsubok ay nag-aabang pa lamang. 1 linggo na lang at sasakay na ako ng bus pauwi. Nakabook na ang tiket ko sa isang air-conditioned na bus na may sleeper seat. Tila lahat ay nakaayos na. Ginugol ko ang buong hapon sa pag-aayos ng mga regalo, maingat na inilalagay sa 2 malalaking maleta. Pinagmasdan ko ang aking mga pinamili ng may kasiyahan. Ang mga regalong ito ang magiging mukha at karangalan na ihaharap ko sa aking pamilya at mga kamag-anak pagkatapos ng 20 taon. Habang abala ako sa pagsisiksik ng ilang pakete ng pagkain sa maliit na espasyo ng maleta, pumasok si Aling Lita sa aking silid. Hindi siya kumatok. Tahimik lang siyang tumayo sa may pintuan at pinanood ako. Ang kutob ng isang babae ay nagsasabi sa akin na may hindi magandang mangyayari. May kailangan po ba kayo, Nay? Itinigil ko ang aking ginagawa at tumingala. Hindi agad sumagot si Aling Lita. Naglakad siya paikot sa kwarto at ang kanyang mga mata ay dumapo sa 2 naglalakihang maleta. Sa huli, tumigil ang kanyang tingin sa pares ng gintong hikaw na nasa loob ng pulang kahon sa aking tokador. Lorna, maupo ka. May sasabihin ako sa'yo. Ang kanyang boses ay mas malalim at seryoso kaysa dati. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kama, ang aking mga kamay ay hindi mapakali. Lahat ba ng yan ay balak mong iuwi? Itinuro niya ang 2 maleta. Opo, Nay. Maayos ko na pong naimpake lahat. Umiling si Aling Lita, isang mabagal ngunit mariing pag-iling. Hindi pwede. Po, natigilan ako. Bakit po hindi pwede? Sinabi kong hindi mo pwedeng dalhin ang mga yan. Pag-uulit niya, matigas ang boses. Ilabas mo lahat yan. Halos hindi ako makahinga. Anong nangyayari? Pumayag na siyang pauwiin ako. Bakit ngayon ay pinipigilan niya akong magdala ng mga regalo? Pero bakit po?
Ito po ang mga inihanda kong regalo para kina itay at inay at sa pamilya ko. Hindi po ako pwedeng umuwi ng walang dala. Nagsimulang manginig ang aking boses. Sinong nagsabing uuwi kang walang dala? Tinitigan niya ako, pero hindi ang mga yan. Lumapit siya sa maleta at kinuha ang isang pakete ng kape. Magkano ang isang balot nito? Ilang daang piso po. Kinuha naman niya ang bestida ni inay. Itong damit na ito, siguradong libo ang halaga kung hindi man higit pa. Tumango ako, nanunuyo ang lalamunan. At itong mga relo, ginto. Lorna, alam mo ba kung kamusta ang takbo ng negosyo natin ngayong taon? Biglang nag-iba ng usapan si Aling Lita. Opo, alam ko pong medyo mahirap kumpara sa mga nakaraang taon, pero maayos pa rin naman po, di ba, Nay? Maayos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiti na ngayon ko lang nakita sa kanya. Abala ka lang sa pagtatrabaho. Naitanong mo ba sa asawa mo kung magkano ang inutang natin sa bangko para lang makaikot ang puhunan para sa Pasko? Kung magkano ang mga utang sa atin ng mga kliyente na hindi pa nababayaran, saan mo akala nang galing ang perang ipinangwaldas mo sa mga ito? Natulala ako. Kailanman ay hindi sinabi sa akin ni Antonio ang mga ito. Lagi niyang sinasabi na kontrolado pa ang lahat. Ito po ay galing sa sarili kong ipon sa loob ng maraming taon, Nay. Hindi po ito galing sa pera ng panaderya. Pagtatanggol ko, sarili mong ipon. Tumingin ng malalim sa akin si Aling Lita. Nakatira ka sa bahay na ito, kumakain ng pagkain dito, at nagtatrabaho para sa pamilyang ito. Ang perang kinikita mo ay galing din sa panaderyang ito. Kapag sinabi mong sarili mong pera yan, para mo na ring sinabing hindi yan pera ng pamilya ng asawa mo. Ngayon, sa panahong gipit ang pamilya, habang ang asawa mo at mga kapatid niya ay nagkukumahog maghanap ng paraan. Ikaw naman ay mag-aaksaya ng ganito kalaking halaga para sa mga luho. Tama ba yan bilang isang asawa at isang hipag? Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. Naramdaman kong nagkasala ako, naging makasarili, ngunit mas matindi ang sakit ng pagiging biktima. Nag-ipon ako ng maraming taon hindi para sa sarili ko, kundi para sa aking mga magulang. Ano ang masama roon? Gusto ko lang po sanang mapasaya sina itay at inay. 20 taon na po. Nagsimulang pumatak ang aking mga luha. Mapasaya. Kapag dinala mo ang mga yan, sasaya sila ng sandali. Pero ano ang iisipin ng mga tao? Iisipin nilang napakayaman ng pamilya ng asawa mo. Sa mga susunod na panahon, aasa sila sa'yo. Ang kapatid mo, ang mga kamag-anak mo, titingin sila sa'yo at maiinggit. Naisip mo ba ang mga posibleng mangyari? Ang kabutihang loob na inilagay sa maling lugar ay nagiging kapahamakan, anak. Isang mahabang litanya at bawat salita ay matalas. Hindi ako makasagot. Naupo ako roon walang magawa habang tinitingnan ang mga regalong pinagbuhusan ko ng buong puso. Ngayon sa mata ng aking biyenan, ang mga ito ay walang kabuluhan at mapanganib. Ang aking pag-asa at karangalan ay biglang nadurog. Pagkatapos ng mabigat na pag-uusap na iyon, tila naging napakalamig ng aking silid. Ang 2 maletang puno ng regalo ay nakatiwangwang sa gitna, tila isang panunuya sa aking pananabik. Napaupo ako sa sahig at tahimik na dumaloy ang aking mga luha. Lahat ng plano, lahat ng imahinasyon tungkol sa isang maluwalhating pagbabalik ay gumuho na. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Antonio, nakita niya ang aking namamagang mga mata at ang mga nakabukas na maleta. Agad niyang naintindihan ang nangyari. Bumuntong hininga siya at umupo sa tabi ko. Nakausap ka na ni nanay. Tumango ako, hindi makapagsalita. Pasensya ka na. Dapat ay sinabi ko sa iyo ang sitwasyon ng panaderya ng mas maaga, pero ayokong mag-alala ka pa. Inakbayan ako ni Antonio. Hindi yon. Hindi kita sinisisi. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganito si nanay sa akin. Gusto ko lang namang suklian ang pagmamahal ng mga magulang ko. Mali ba yon? Hindi ganoon ang ibig sabihin ni nanay. Nag-iisip lang siya ng malayo. Ganoon na talaga siya, laging maingat at matipid. Huwag ka nang magalit sa kanya. Marami pa siyang sinabi,
para pagaanin ang loob ko, ngunit mabigat pa rin ang aking dibdib. Alam kong nahihirapan din siyang mamagitan sa aming dalawa. Ayoko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Kinabukasan, habang lugmok pa rin ako sa kalungkutan, tinawag ako ni Aling Lita. Sa hapagkainan bukod sa aming karaniwang almusal, may isang bagay na hindi ko inaasahan, isang lumang karton na nakatali ng straw. Halika rito, tawag niya sa akin. Naglakad ako, papalapit nagtataka. Sinabi ko namang hindi ka uuwing walang dala, di ba? Itinuro niya ang kahon. Ito, dalhin mo ito bilang regalo sa iyong mga magulang. Sumilip ako sa loob ng kahon at tila nanikip ang aking dibdib. Sa loob ay mga piraso ng pandesal, ang mismong uri ng tinapay na ginagawa namin araw-araw. Ito ang pinakaordinaryong klase na karaniwang ibinabagsak lang namin sa mga karinderya at maliliit na tindahan. Medyo matigas ang balat, hindi gaanong malambot ang loob at napakamura. Tumingala ako kay Aling Lita, hindi makapaniwala. Nay, ito po ang ipapadala nyo sa akin. Oo, ang tinapay natin masarap na praktikal pa. Sabihin mo sa mga magulang mo regalo ito mula sa amin. Kung magutom kayo sa biyahe, may makakain kayo. Dalawa ang pakinabang. Ang kanyang pananalita ay natural, na para bang ito ang pinakamakatwirang regalo sa lahat. Isang pakiramdam ng kahihiyan at galit ang namuo sa aking lalamunan. 20 taon. 20 taon akong nagtrabaho, naglingkod, at inasikaso ang lahat sa bahay na ito. At sa araw ng aking pag-uwi, ang tanging regalo na ipapadala sa akin ng aking mga biyanan ay isang kahon ng murang tinapay. Hindi lang ito pagmamaliit sa akin, kundi pati na rin sa buong pamilya ko. Hindi ko po iyan dadalhin. Bigla kong nasabi, puno ng pagsuway ang tono. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon na sinuway ko siya. Naging matalim ang tingin ni Aling Lita. Anong sabi mo? Sabi ko po, hindi ko dadalhin yan, mas gugustuhin ko pang umuwing walang dala kaysa dalhin ang kahon na yan para ipahiya ang mga magulang ko at pagtawanan ng mga kapitbahay. Sabi ko, habang umiiyak. Mapahiya pagtawanan. Tumaas ang boses ni Aling Lita. Ang alam mo lang isipin ay ang walang kwentang hiya na yan. Ang isang kahon ng tinapay na ito, kahit hindi malaki ang halaga, ay galing sa pawis at pagod ng buong pamilyang ito. Mas malinis at mas makabuluhan pa ito kaysa sa mga mamahaling regalo mo. Kung ayaw mong dalhin, sige, manatili ka na lang dito at huwag ka nang umalis. Kung pagkasabi niyon, tumalikod na siya at iniwan akong nakatayo sa gitna ng kusina, kasama ang kahon ng pandesal. Isang kahon na sa aking paningin ay hindi lang naglalaman ng tinapay, kundi ng lahat ng paghamak at kawalan ng utang na loob na tiniis ko. Alam kong wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ako papayag, tiyak na hindi niya ako palalakarin. Ang pangarap kong umuwi pagkatapos ng 20 taon, mapipigilan ba ng isang kahon ng pandesal? Buong araw akong hindi umimik. Nagtrabaho ako na parang anino. Ang bigat sa aking dibdib ay pumipigil sa akin na makakain. Alam ni Antonio ang nangyari, ngunit wala siyang magawa kundi bumuntong hininga at aluin ako. Sinabi niyang susubukan niyang kausapin muli ang ina, pero alam kong wala itong saysay. Kapag nagdesisyon si Aling Lita, walang sino man ang makakapagpabago nito. Nang gabi ring iyon, habang nakaupo ako sa aking silid at tinitingnan ang mga regalong nakakalat, pumasok muli si Aling Lita. Ngayon, may dala siyang isang supot ng mga luma kong damit. Ito, mga luma mong damit. Nakita kong pwede pa. Ilagay mo sa kahon ng pandesal at iuwi mo sa nanay mo. Pwede niyang isuot sa bukid para hindi masayang. Natigilan ako. Hindi lang pala pandesal kundi pati mga lumang damit. Gaano pa kalalim ang paghamak na gagawin niya sa akin at sa pamilya ko? Iniisip ba niyang naghihirap ang nanay ko sa probinsya at kailangan niyang pulutin ang mga lumang damit ko? Napahagulgol ako, hindi na napigilan ang sarili. Bakit po ninyo ako ginaganito, Nay? Ano po bang nagawa kong mali? Sa loob ng 20 taon, wala po akong hiningi. Ngayon lang po. Bakit po napakalupit ninyo sa akin? Malupit. Ibinaba ni Aling Lita ang supot. Tinuturuan kita kung paano mamuhay. Sa mundong ito,
Kailangan mong matutong mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Hindi tayo mayaman. Kung magwawaldas ka ng ganyan, paano kung dumating ang araw na maghirap tayo? Sino ang tutulong sa atin? Ang nanay mo sa probinsya buong buhay na naghirap. Isang magandang damit, baka isang taon bago siya makabili. Kung bibigyan mo siya ng mga damit na luma, pero maayos pa. Yan ay pagpapakita ng pagmamahal. Ano ang nakakahiya roon? Ang kanyang mga katwiran ay laging ganoon. Sa unang dinig ay tila tama, ngunit nagdudulot ng matinding sakit. Ang aking paghahanda at pagmamahal sa kanyang paningin ay kahangalan at pag-aaksaya. Samantalang ang kanyang katipiran at pagkalkula ay binalot niya sa salitang pagtuturo. Hindi ko po kailangan ang turo ninyo. Pinunasan ko ang aking luha at naging matigas ang aking boses. Kung ayaw ninyong umuwi ako ng maayos, hindi na lang po ako uuwi. Sige, tumango siya, ipakancel mo na lang ang ticket. Mas mabuting mawalan ng kaunting pera sa ticket kaysa sa isang malaking halaga sa mga regalo. Tumalikod na siya para umalis. Sa sandaling iyon, sumabog ang lahat ng tiniis ko sa loob ng 20 taon. Hindi na ako ang dating Lorna na tahimik at sunod-sunuran. Sandali po, Nay. Pigil ko sa kanya. Itinuring niyo po ba ako bilang isang tunay na manugang sa bahay na ito? O sa tingin niyo po, isa lang akong katulong na walang bayad, isang makina? Naisip niyo po ba ang nararamdaman ko? Alam niyo po ba kung gaano ko kinasasabikan ang pamilya ko sa loob ng 20 taon? Tuwing Noche Buena, habang masaya kayong magkakasama, naiisip ko ang mga magulang kong nag-iisa sa probinsya. Alam niyo po ba kung gaano kasakit yon? Ibinuhos ko ang lahat ng aking saloobin. Natigilan si Aling Lita, nakatalikod pa rin sa akin. Nakita kong bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat, ngunit hindi siya lumingon. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, magligpit ka na at matulog. Kailangan mo pang gumising ng maaga bukas. Ang kanyang boses ay nanatiling malamig, walang bakas ng anumang emosyon. Isang malaking kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Naintindihan ko na lahat ng aking salita, lahat ng aking luha ay walang kabuluhan. Sa bahay na ito, hinding-hindi ko makakamit ang pag-unawa at simpatiya. Isa lang akong tagalabas. Nang gabing iyon, naubos ang aking luha. Pag-uwi ni Antonio, nasaktan siyang makita ang aking kalagayan. Pumasok siya sa silid ni nanay at matagal silang nag-usap. Hindi ko narinig ng malinaw, pero may mga salita ng pakiusap mula kay Antonio at isang buntong hininga mula sa kanyang ina. Pagbalik niya, pagod ang kanyang itsura. Hayaan mo na, Lorna. Pagbigyan mo na si nanay ngayon. Sabi niya, kung papayag kang dalhin ang kahon ng pandesal, hindi ka na niya pipigilan. Magtiis na lang muna tayo para sa kapayapaan ng pamilya. Ang mahalaga, makauwi ka at makita mo na sina itay at inay. Tiningnan ko si Antonio, puno ng pait ang aking puso. Sa huli, kailangan ko pa ring sumuko. Ang pangarap kong makasama ang aking pamilya ay kailangang bayaran ng ganitong kahihiyan, araw ng aking pag-alis. Ang Maynila ay balot ng ambon at malamig na hangin. Tila sumasabay ang lamig sa nararamdaman ko. Hinatid ako ni Antonio sa bus terminal sa Cubao. Sa likod ng sasakyan, sa halip na 2 magagarang maleta, naroon na lang ang isang maliit na backpack na may ilang damit at ang kahon ng pandesal na maingat na tinalian. Mukha itong kaawa-awa at wala sa lugar. Habang nasa biyahe, walang nagsasalita sa aming dalawa. Tumingin ako sa labas, pinapanood ang mga taong nagmamadali. Lahat sila ay may bitbit na mga regalo, mga mukhang masaya sa pag-uwi. Ako lang ang may dalang mabigat na damdamin. Huwag ka nang malungkot. Ipinatong ni Antonio ang kanyang kamay sa aking balikat. Pagdating mo doon, sabihin mo ang totoo, kina itay at inay, tungkol sa sitwasyon natin. Sigurado akong maiintindihan kanila. Maiintindihan nga nila, pero alam kong malulungkot sila at mag-aalala para sa akin. Sagot ko, iisipin nilang naghihirap ako sa poder ninyo. Tatawag ako para ipaliwanag sa kanila. Kasalanan ko kung bakit hindi kita nabigyan ng mas magandang buhay. Umiling ako. Hindi kita sinisisi. Sinasadya lang talaga ng tadhana
na malagay ako sa ganitong sitwasyon. Pagdating namin sa terminal, lalo akong nanlumo. Ang dami ng tao ay parang mga langgam, lahat may bitbit na mga bagahe, mga kahon ng regalo, mga basket ng prutas, mga gamit na maayos ang pagkabalot. Napatingin sila sa akin na may dala lang na isang backpack at isang lumang karton. Marahil iniisip nilang nagtrabaho ako sa malayo, pero ni isang disenteng pasalubong ay wala akong nadala. Tinulungan ako ni Antonio na isakay ang aking mga gamit. Paulit-ulit siyang nagbilin na mag-ingat ako at tumawag agad pagdating. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay bahagyang nagpagaan sa aking loob. Kahit papaano nariyan ang aking asawa na nagmamahal at umuunawa sa akin. Sige na, pumasok ka na. Aalis na ang bus. Inabutan niya ako ng pera. Ito panggastos mo. Ipamili mo na rin ng pasalubong para sa mga pamangkin mo. Itinulak ko ang kanyang kamay. Huwag na, may pera ako. Itabi mo na yan para sa mga gastusin. Kunin mo na. Hindi naman malalaman ni nanay. Bulong niya. Malungkot kong tinanggap ang pera. Bago ako sumakay, niyakap ko siya ng mahigpit. Aalis na ako. Mag-ingat ka. Ikaw din. Magsaya ka doon. Pagkatapos ng Pasko, susubukan kong dumalaw kina Itay at Inay. Nagsara ang pinto ng bus. Unti-unti itong umandar, iniiwan ang Maynila at ang lahat ng aking pighati. Hinanap ko ang aking upuan, inilagay ang backpack sa itaas at isiniksik ang kahon ng pandesal sa ilalim. Humiga ako at nagtalukbong ng kumot. Ayokong may makita at ayokong may makakita sa akin. Ang tanging gusto ko ay matulog ng mahimbing at sa paggising ko, nasa bahay na ako sa yakap ng aking mga magulang. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Ang ingay ng makina, ang kwentuhan ng mga pasahero, ang malakas na tugtog ng mga awiting pamasko. Lahat ay hindi ko pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay kung paano ko ipapaliwanag ang lahat pagdating ko. Ano ang iisipin ng kapatid ko, ng mga kamag-anak at ng mga kapitbahay 20 taon, isang panahong sapat para makabuo ng isang magandang buhay. Samantalang ako uuwi na may dala lang na isang kahon ng pandesal. Ang kahihiyan at pagkadismaya ay unti-unting pumipiga sa aking puso. Pakiramdam ko ang bus na ito ay hindi ako dinadala sa pagmamahal, kundi sa isang mahirap at kahiyahiyang pagharap sa katotohanan. Hating gabi na nang huminto ang bus sa isang kainan para sa mga pasahero. Bumaba ang lahat pero hindi ako nagugutom. Bumili lang ako ng tubig at naupo sa isang sulok. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Si Ruben ang kapatid ko. Huminga ako ng malalim, sinubukang pakalmahin ang aking boses bago sumagot. Hello, Ruben. Ate, sa wakas. Masayang-masaya ang boses niya. Nakasakay ka na, nasaan ka na? Sa narinig kong boses niya, halos bumigay na ako. Kinagat ko ang aking labi para hindi maiyak. Oo, nakasakay na. Nasa biyahe pa, baka bukas ng umaga ang dating ko. Salamat sa Diyos. Sobrang sabik na kami sa'yo, ate. Si Itay at Inay labas-masok sa bahay, tanong ng tanong kung darating ka na. Nagluto na nga si Inay ng malaking kaldero ng humba, paborito mo raw. Bawat salita niya ay tila patalim na sumasaksak sa akin. Ganoon na lang ang pag-aasam nila, samantalang ako ay magdadala lang ng isang malaking kabiguan. Kamusta na sila, Itay at Inay? Sinubukan kong ibahin ang usapan. Mabuti naman sila. Medyo masasakitin na lang dahil sa katandaan. Pero mula nang malaman nilang uuwi ka, sumigla silang pareho. Pati mga pamangkin mo excited na. Tanong ng tanong kung ano raw ang pasalubong mo galing Maynila. Ang inosenteng tanong ng mga bata ay muling nagpatigil sa mundo ko. Pasalubong. Oo naman, may pasalubong si tita para sa inyo. Pagsisinungaling ko, nanginginig ang buses. Talaga, ate? Siguradong magaganda yan. Marami ka bang dala? Kailangan mo ba ng tulong? Susunduin kita ng motor kasama ng kaibigan ko para may tumulong magbuhat. Ang kanyang kasabikan ay lalong nagpahirap sa sitwasyon. Ano ang isasagot ko? Na isang backpack at isang kahon lang ng pandesal ang dala ko. Wag na, Ruben. Kaunti lang naman ang dala ko, magaan lang. Kaya ko nang mag-isa. Mag-arkila na lang ako ng tricycle. Asikasuhin mo na lang sila, Itay at Inay. Magaan lang, 20 taon kang nawala, tapos konti lang ang dala mo.
Huwag ka ngang magtipid ate. Minsan ka na nga lang umuwi. Inisip ko kasing mas maganda kung pera na lang ang dalhin ko para sila na ang bumili ng gusto nila. Mas praktikal. Isa na namang pagsisinungaling ang lumabas sa bibig ko. Ito na marahil ang pinakamakatwirang palusot na naisip ko. Sa bagay. Sige ate, magpahinga ka na. Tawagan mo ako pagdating mo bukas. Sige, matulog ka na rin. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga ako. Isang maikling tawag pero parang pagod na pagod ako. Kailangan kong magsinungaling magtago. Galit ako sa sarili ko. Pero ano ang magagawa ko? Sasabihin ko bang, Ruben, isang kahon lang ng pandesal ang dala ko dahil hindi ako pinayagan ng biyenan ko. Lalo lang silang mag-aalala at baka maging sanhi pa ng gulo sa pagitan ng dalawang pamilya. Bumalik ako sa bus, mas mabigat ang kalooban. Ang pagsisinungaling ay pansamantalang nagligtas sa akin pero hindi nito maitatago ang katotohanan. Bukas, pagtapak ko sa aming bahay, malalaman ng lahat. Haharapin ko ang kanilang mga tingin, ang kanilang pagtataka, at marahil ang kanilang pagkadismaya. Ang daan pauwi ay tila lalong humaba at naging baku-bako. Nang mag-uumaga na pumasok na ang bus sa aming probinsya. Sa bintana, nakikita ko na ang mga pamilyar na tanawin mga puno ng niyog, malawak na palayan at mga bahay na may pulang bubong. Isang kakaibang pananabik ang aking naramdaman. Kahit gaano pa kasakit ang dala ko, ito pa rin ang aking tahanan. Huminto ang bus. Kinuha ko ang aking backpack at hirap na inilabas ang kahon ng pandesal. Pagbaba ko, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at sariwang hangin, iba sa malamig na klima ng Maynila. Hindi pa ako nakakabawi nang may marinig akong tumatawag. Ate, Ate Lorna. Si Ruben nakatayo sa kabilang kalsada kumakaway. Mukha na siyang mas matanda, mas matipuno, ngunit ang ngiti niya ay pareho pa rin. Halos mapaiyak ako. Ruben, tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ang lahat ng pagod at alalahanin ay tila nabawasan. Kanina ka pa ba pasensya na? Kararating ko lang din ate. Ayokong mag-isa ka dito. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ka tumatanda ate, pero nasaan ang mga gamit mo? Ito lang. Itinuro niya ang backpack at ang kahon. Ang tanong na pinakakinatatakutan ko. Pilit akong ngumiti. Oo, gaya ng sabi ko, konti lang ang dala ko. Pera na lang ang dinala ko para kina itay at inay. Nagkamot ng ulo si Ruben, tila nagtataka pa rin pero hindi na nagtanong. Sige ate, tara na. Hinihintay ka na nila. Kinuha niya ang kahon. Ano to ate? Ang gaan naman. Pandesal. Dala ko para sa mga pamangkin mo. Mabilis kong paliwanag. Sumakay kami sa motor. Habang nakaupo sa likod niya, pinagmasdan ko ang daan. Sementado na ang dating lubak-lubak na kalsada. Marami ng mga bagong bahay. Malaki na ang ipinagbago ng aming lugar. Huminto kami sa harap ng isang simpleng bahay na may bakod na puno ng bulaklak. Sa harap isang malaking belen ang nakadisplay. At nakatayo roon ang 20 taon kong pinanabikan. Si Itay, puti na ang buhok at medyo hukot na. Si Inay, mas payat na at marami ng kulubot sa muka. Itay, Inay. Sigaw ko, nanginginig ang boses. Natigilan sila at pagkatapos ay humagulgol si Inay at tumakbo papalapit sa akin. Lorna, anak ko, umuwi ka na. Niyakap niya ang ako ng mahigpit. Niyakap ko rin siya at ang aking mga luha ay bumasa sa luma niyang duster. Sa wakas, pagkatapos ng 20 taon. Umuwi na po ako, Nay. Nandito na po ako. Lumapit si Itay nakatungkod. Hindi siya umiiyak pero namumula ang kanyang mga mata. Hinaplos niya ang aking buhok. Mabuti naman at umuwi ka na anak. Nagkayakapan kaming tatlo. Si Ruben ay nagpupunas din ng luha. Sa sagradong sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng aking sama ng loob, pati na ang kahon ng pandesal na nakapatong sa motor. Ang tanging alam ko lang, nakauwi na ako. Dinala ako ni Inay sa loob. Ganoon pa rin ang bahay luma na ang mga gamit pero malinis. Ipinasok ni Ruben ang kahon ng pandesal. Hinila ako ni Inay paupo at hindi binitiwan ang aking kamay.
Ang payat mo, anak. Nahirapan ka ba doon? Hindi po, Nay. Pagod lang po sa biyahe. Si Itay ay tahimik lang ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Mabuti ba ang pakikitungo sa'yo ng mga biyenan mo? Opo, Tay. Mabuti po sila sa akin. Isa na namang pagsisinungaling. Dumating ang asawa ni Ruben at ang dalawa nilang anak. Mahiyaan pa ang mga bata. Inabutan ko sila ng mga angpaw na inihanda ko. Tuwang-tuwa sila. Naging masaya ang bahay. Ngunit hindi nagtagal may tumawag sa labas. Maring Basyon, nabalitaan naming umuwi na si Lorna. Si Aling Iska ang aming kapitbahay. Pumasok siya kasama pa ang ilang mga tsismosa sa aming lugar. Lahat sila ay masayang bumati at nangamusta. Lorna, ang ganda mo pa rin. Anong pasalubong mo sa amin galing Maynila? Sabi ni Aling Iska habang inililibot ang tingin sa buong bahay. Lahat ng mata ay napunta sa sulok kung nasaan ang kahon. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Naramdaman ni Inay ang aking pag-aalala. Konti lang ang dala ni Lorna. Sabi niya, pera na lang daw para kami na ang bumili. Ganun ba, pero dapat mayroon pa ring konting pasalubong kahit ano lang. Sabi ng isa pa. Naging alanganin ang lahat. Para iligtas ang sitwasyon, masayang sinabi ni Ruben. Mayroon po nagdala si ate ng pandesal, galing Maynila, tikman nyo. At bago ko pa mapigilan, binuksan na niya ang kahon. Sa loob mga piraso ng pandesal. Biglang tumahimik ang lahat. Ang mga tao ay tumingin sa kahon, pagkatapos ay sa akin na may halong pagtataka, pagkalito at awa. Pandesal. Sabi ni Aling Iska, pilit ang ngiti. Nag-init ang aking mukha. Yumuko ako, gusto kong magpalamon sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sukdulan ng kahihiyan. Para basagin ang katahimikan, nagsalita si Inay. Espesyal yan. Gawa mismo ng panaderya ng mga biyenan niya. Ganoon ba? Siguradong masarap yan. Sige, mauna na kami. Paalam ni Aling Iska at ng kanyang mga kasama. Alam kong aalis sila, hindi dahil gusto nilang iwan kami, kundi dahil hindi na nila alam ang sasabihin. At alam kong maya-maya lang ang kwento ng pag-uwi ko na may dala lang na isang kahon ng pandesal ay kakalat na sa buong baryo. Nang makaalis na sila, lalong naging tahimik ang bahay. Nagkunwaring nagbabasa ng dyaryo si Itay. Si Inay ay pumunta sa kusina. Ang mga pamangkin ko lang ang walang kamuwang-muwang na kumuha ng pandesal at kumain. Si Ruben ay tumingin sa kapiyakin na may pag-aalala, bumuntong hininga at lumabas. Naiwan akong mag-isa, pakiramdam ko'y isang kriminal. Nagdala ako ng kahihiyan sa aking pamilya. Pumasok ako sa dati kong silid at umiyak. Pumasok si Inay, may dalang isang basong juice. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Naghihirap ka ba doon? Tanong niya puno ng pag-aalala. Ang tanong niya ay lalong sumugat sa aking puso. Hindi siya galit, nag-aalala lang siya. At iyon ang mas masakit. Hindi po, Nay. Maayos po ang buhay ko doon. Pagkakaila ko. Kung maayos, bakit 20 taon kang hindi umuwi? Bakit isang kahon lang ng pandesal ang dala mo? Huwag mo akong lokohin, anak. Nanay mo ako. Pinapahirapan ka ba nila? Hindi po, Nay. Kasalanan ko po lahat. Hindi po ako marunong mag-ipon, kaya ganito. Isinisi ko sa aking sarili ang lahat. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Ayokong mag-alala pa sila. Niyakap ako ni Inay. Kawawa naman ang anak ko. Humagulgol ako sa kanyang balikat. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang kalungkutang idinulot ko sa mga taong pinakamamahal ko. Ang mga sumunod na araw ay tila napakabagal. Masaya ang Pasko sa amin, ngunit pakiramdam ko ay hindi ako kabilang. Sinusubukan ng pamilya ko na maging normal ang lahat, pero ramdam ko ang lungkot sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang kahon ng pandesal ay nanatili sa sulok, isang paalala ng aking kabiguan. Hindi ako lumalabas ng bahay. Nahihiya akong harapin ang mga kapitbahay. Narinig ko minsan ang dalawang babaeng nag-uusap. Kawawa naman si Lorna. Umuwi na may dala lang na pandesal. Siguro naghihirap sa Maynila. Para akong sinaksak.
Nagsisisi ako kung bakit pa ako umuwi. Sana nanatili na lang ako sa Maynila. Sa alaala man lang nila, ako pa rin ang Lorna na maipagmamalaki. Ngayon ako mismo ang sumira sa magandang imaheng iyon. Isang hapon sa bisperas ng Pasko, habang nakaupo ako sa tabi ng ilog, nilapitan ako ni Ruben. Ate, huwag ka nang magtago. Sabihin mo na sa akin ang problema. Umiling lang ako. Wala ito, Ruben. Wala ate, ilang araw ka nang parang multo sa bahay. Nag-aalala kaming lahat. Pinapahirapan ka ba ni Kuya Antonio? Hindi mabait sa akin ang asawa ko. Kung ganon, bakit ate? Kung nahihirapan ka na doon, umuwi ka na lang dito. Kahit hindi tayo mayaman, hindi ka namin pababayaan. Dito ka na lang kina Itay at Inay. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting init sa malamig kong puso. Alam kong mahal ako ng kapatid ko, pero hindi ko kayang maging pabigat sa kanila. Salamat Ruben, pero hindi pwede. May pamilya na rin ako doon. Isang pagsubok lang ito. Magiging maayos din ang lahat. Tumango si Ruben kahit halatang hindi siya kumbinsido. Basta ate tandaan mo kahit anong mangyari ito pa rin ang tahanan mo. Naghihintay kami sayo. Ngumiti ako isang totoong ngiti pagkatapos ng ilang araw. Kahit gaano pa ako kabigo, mayroon pa rin akong pamilyang babalikan. Iyon na lang ang nagpapalakas sa akin. Kinabukasan, ika-30 ng Disyembre, habang malungkot pa rin ang lahat, sinabi ni Inay, "Itong pandesal baka masira lang, ipamigay ko na lang sa mga kapitbahay." "Wag na po, Nay. Nakakahiya, Mang," sabi ko. "Hindi anak, sayang naman." Lumapit siya sa kahon para buhatin ito, ngunit natigilan siya. "Bakit ang bigat?" Sinubukan niyang buhatin ulit. "Lorna, halika nga dito. Ang bigat ng kahon na ito." Nagulat din ako. Noong una ay magaan lang ito. Lumapit ako. Binuksan ni Inay ang kahon at kumuha ng isang piraso. Anong klasing tinapay ito ang tigas at ang bigat? Sinubukan niyang baliin. Hirap na hirap siya. Nang sa wakas ay nabali niya bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang hawak na platito. "Inay, ano po yon?" Nataranta ako. Hindi siya sumagot. Itinaas niya ang tinapay at itinuro ang loob. Sumilip ako at ako naman ang natulala. Sa loob ng tinapay na maingat na inukit ay mga rolyo ng pera na nakabalot sa plastik, mga bagong-bagong 500 at 1,000 piso bill. Diyos ko po, upang bulalas ni Inay. Pumasok si Itay at si Ruben. Nagulat din sila. Anong nangyayari? Ipinakita ni Inay ang tinapay. May pera sa loob. Lahat kami ay natigilan. Lahat ng mata ay napunta sa akin, naghihintay ng paliwanag. Hindi ko po alam. Umiling ako, umiiyak. "Wala po akong alam dyan." "Tingnan natin ang iba," sabi ni Inay. Binuksan ni Ruben ang lahat ng tinapay. Lahat ay may lamang pera. Ang sahig ay napuno ng mga piraso ng tinapay at mga rolyo ng pera. Para kaming nananaginip. "Sandali," sabi ni Inay habang hawak ang isang tinapay sa ilalim. "May matigas na bagay dito." Binuksan niya ito. Sa loob, bukod sa pera, ay may isang maliit na pulang supot. Binuksan niya ito. Isang pares ng gintong hikaw at isang pulseras. Iyon ang mga alahas na nakita ko sa aparador ni Aling Lita. "Mayroon pa," sabi ng asawa ni Ruben. "May passbook. Isang bagong-bagong passbook. Nakapangalan sa akin at ang halaga isang napakalaking halaga." Ngunit ang mas nakapukaw sa atensyon ko ay ang isang nakatuping papel sa loob nito. Ang sulat kamay ni Aling Lita. Nanginginig kong binuksan ang sulat. Tumahimik ang lahat. Binasa ko ito ng malakas. "Para sa aking manugang na si Lorna. Kapag nabasa mo ito, siguradong nasa probinsya ka na. Patawarin mo ako anak kung pinaluha kita. Huwag kang magagalit sa akin. Alam kong mabuti kang anak at gusto mong tulungan ang iyong mga magulang. Totoo ang sinabi ko, anak. Mahirap ang sitwasyon ng negosyo natin ngayon. Kung magdadala ka ng mamahaling regalo, ano ang isasagot natin sa mga magtatanong na baon tayo sa utang pero nagawa mo pa ring gumastos? Mas lalong kahiya-hiya iyon.
Ayokong mapahiya ka sa pag-uwi mo. Ang karangalan ay hindi sa mga regalo kundi sa tunay na tulong. Ang perang ito ay ipon naming mag-asawa kasama ang mga ibinibigay ninyo sa amin. Ibinibigay ko lahat sa'yo. Gamitin mo para ipaayos ang bahay ng iyong mga magulang para maging komportable sila sa kanilang pagtanda. Ang matitira ibigay mo sa kapatid mo para makapagsimula ng negosyo. Ang passbook ay para sa iyo, ang password ay ang birthday mo. Ginamit ko ang paraang ito para maging ligtas ang pera sa biyahe. At para masabi mong ito ay regalo mula sa amin. Sa ganitong paraan, makakatulong ka sa pamilya mo nang hindi napapahiya. Lorna anak, matanda na ako at hindi magaling magsalita. Ito lang ang naisip kong paraan. Sana maintindihan mo ang puso ng isang ina. Magsaya ka sa Pasko kasama ang iyong pamilya. Nagmamahal ang iyong nanay Lita. Pagkabasa ng sulat, napahagulgol ako. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pagsisisi, kaligayahan at walang katapusang pasasalamat. Naintindihan ko na ang lahat. Ang bawat masasakit na salita, ang bawat mahigpit na kilos niya, ay bahagi pala ng isang malaking plano na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ginawa niya ang lahat para protektahan ako at ang aking karangalan. Pinunasan ni Itay ang kanyang mga luha. Ang iyong biyenan ay isang anghel. Hindi lang pera ang ibinigay niya, kundi dangal. Nagkamali ako, anak, sabi ni Inay. Akala ko pinapahirapan ka. Hindi ko alam na ganoon kanya kamahal. Niyakap ko ang sulat. Naalala ko ang 20 taon. Ang kanyang pagiging istrikta ay pagtuturo. Ang kanyang pagiging matipid ay paghahanda. Ang kanyang katahimikan ay pag-unawa. Mali ako sa paghusga sa kanya. Isa akong masamang anak. Sabi ko, sinaktan ko ang damdamin ni nanay. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak, sabi ni Itay. Ang mahalaga, naiintindihan mo na siya ngayon. Tama. Ang pinakamahalagang regalo ay hindi ang pera, kundi ang pagmamahal na natanggap ko. Ang kahon ng pandesal na simbolo ng kahihiyan ay naging simbolo na pala ng isang dalisay at walang kapantay na pagmamahal. Kailangan ko siyang tawagan. Itay-inay, tatawag po ako sa Maynila. Nanginginig kong idinayal ang numero. Sumagot si Antonio. Lorna, kamusta ka na? Bakit hindi ka tumatawag? Antonio, si nanay, pwede ko ba siyang makausap? Ibinigay niya ang telepono kay Nanay Lita. Hello, Lorna! Nang marinig ko ang boses niya, humagulgol ako. Nanay, nanay, patawad po. Isang buntong hininga ang narinig ko sa kabilang linya. Nalaman mo na pala mo, mahinahon niyang sabi. Huwag ka nang umiyak, anak. Walang may kasalanan. Ang mahalaga, maging masaya kayo dyan sa Pasko. Salamat po, Nay. Salamat po sa lahat. Nakausap din siya ni na Itay at Inay at nagpasalamat sila ng buong puso. Bago kami magpaalam, sinabi niya, Lorna, huwag kang magmadaling bumalik. Manatili ka muna dyan para makasama mo ng matagal ang pamilya mo. Pagkababa ng telepono, gumaan ang aking pakiramdam. Ang dating malungkot na bahay ay napuno ng saya. Kumalat ang kwento ng Magic Pandesal sa buong baryo, hindi bilang chismis, kundi bilang isang alamat ng pagmamahal ng isang biyenan. Ang mga sumunod na araw ay naging pinakamasaya sa buhay ko. Ginamit namin ang pera gaya ng bilin niya. Nagplano kami para sa pagsasaayos ng bahay at binigyan ko ng puhunan si Ruben. Nang dumating ang araw ng aking pagbabalik, hindi na ito malungkot. Nagbilin si Inay. Pagdating mo doon, mahalin mo ng husto ang biyenan mo. Isa siyang anghel. Sa biyahe pabalik sa Maynila, payapa na ang aking puso. Pagdating ko, si Antonio at si Aling Lita ang sumalubong sa akin. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pagmamahal. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya. Nanay, nakauwi na po ako. Itinayo niya ako at hinaplos ang aking buhok. Mabuti naman. Halika, kumain ka. Nagluto ako ng paborito mong arroz caldo. Tiningnan ko siya, muling tumulo ang aking luha. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan. Alam ko sa sandaling ito na ako ay tunay ng bahagi ng pamilyang ito
Isang anak na minamahal ng walang kondisyon. Ang kahon ng pandesal na iyon ay naging isang walang katumbas na alaala, isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nasa magagandang salita o mamahaling regalo, kundi nasa mga tahimik na gawa na nagmumula sa isang pusong dalisay.